and reason out with each other why we need one or why we don't need a certain provision there. Now, my question to continue is for the MMDA. I know, sir, that you've only been there for 2 days, but you have your attorney beside you. Doon po sa COA report ng MMDA kasi, meron doon na mga kine-question katulad doon sa mga CCTV cameras na hindi pa ninyo natutugunan, may mga kulang pa o may mga sira. Ano ba yung status tungkol dito? At meron din kayo mga disallowances, di ba, sa COA. Yung nangyari dun sa spending nyo ng 2015, ibabalik ba ninyo yung pera? Tinitignan ko na po yun, and I commit that on during even before the next hearing, I will come personally to see you and then have a report on that. Kasi medyo madami yung concerns na natatamaan yun. Actually, napaliwanag naman din naman nila, but I would like to be yung po sa CCTV, yung isa po dyan yung medyo technical po yung doon, yung paliwanag nila. Kasi po, 347 CCTVs, 117 were serviceable but not operational. Halos kalahati. Ano po yan, according to Director Silvestre, siya po ang in charge ng Metro Base, in charge of that. It has something to do with yung yung upgrading ng ng mga CCTVs that were there before. Tapos yun na ngayon meron na ngayon. So, meron na yung mga, because of, let's say, line of sight, na may mga natayo na ng mga buildings doon, hindi na nagagamit. So, kailan ang deadline ninyo na matapos lahat ito? Madam Chair, We're starting migrating na po. Kasi naka-wireless po kasi yung mga CCTV na yan. Dahil may obstruction na nga po sa line of sight, sa transmission. So we're slowly, we're starting migrating from wireless to fiber optic. That's why my question is, when will it So be out operational? of this 117, 34 na po yung na-migrate namin. So, What was your time frame to be able to migrate 34 out of 117? we did it for 3 months, the 34. So 10 per month lang Yes po. ang nagagawa Yes. ninyo? I have only 9 technical personnel. So doing these are this. good, these are So this things, is in-house, Oo. Madam Chair. Yan yung magandang malaman dito. Madam Chair, it's a good exercise and for me, coming in, and these are the things we've been talking about. One of the things that I discussed with Secretary Togade is look into how we bring in such things as CCTVs and other technical IT-based equipment. No? Siguro yung procurement dyan would be based not so much on actual capex but rather on securing service rather than That's why. yeah. And that will be part of the emergency powers again, because if you don't have to go through a bidding, as long as there's the capitalization, there's the technical expertise of the additional technical support that you need. Because if you're just relying in-house all the time to be able to roll out certain things, it will really take long. Yes, So ma'am. that's why, yan din, you have to coordinate with DOT para iisa na rin kung anong kailangan din nyo sa MMDA para mas mapabilisan natin. My next question is, meron kayong mga na-disallow, di ba, dun sa 2015 MMDA, 2015 Yes, ma'am. COA report? So ano na mangyayari? Binabalik ba ninyo yung pera na yan? Yung mga na-disallow? Magkano ba yung na-disallow sa inyo noong 2015? Ma'am, may I introduce si Ms. Carol Salgado. She also is an OIC of finance. So, Hello, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Yung po mga ibang disallowance namin na lift na po, kagaya po yung sa mga tarpaulins dati. Yung ibang tungkol po dun sa Kalibo Aklan na disallowance namin, na-i-book na po namin for actions na po yun namin. I-refund na po yun. So magkano pa na lang ang hindi pa ninyo naliliquidate na mga
O kaya na hindi pa ninyo na ibabalik na disallow? Sir, ma'am, yung iba po under appeal pa po. So mga magkano nga po? Ah, Ang total ba na sinabi ng COA as of 2015, magkano po 20. na disallow? $57 million po. 57.393 po. Out of the 57, magkano na yung na-resolve ninyo? Sir, yung pong 1.08 million at saka po yung lifted, yung pong ibabalik po ng yung naibok na namin yung 500 million. Yun lang po ang may decision po, ma'am. 500, akala ko ba yung na-disallow 57 million? Ba ano yung 500 million dyan? Ay, 500,000, sir, ma'am. So, napakaliit. Opo. Ito Ano lang ba po yan? ang Wala pang 1%. Ito pa lang po ang mayroong final nila. Okay. Bibigyan niyo po ako ng status niyan. Magkano ba yung total budget ng MMDA muli noong 2015? 2015. Magkano yung na-allocate sa inyo? At magkano yung na-allocate sa Southwest Bus Terminal? Ma'am, I have here what was spent last year for the Southwest Terminal. 19, halos 19 million. Ilan po ang personnel ninyo ng maintenance dyan sa Southwest Terminal? Sir, ma'am, ang personnel po sa terminal po 105. 105. Kasama ng security dito? Ano po yung mga designation sila? So, security, Meron po mga personnel na job orders, meron hong Metro Aids, meron hong Ma'am, allow me to introduce the head of the Southwest Terminal. He's with me here right now, Mr. Rod Tuason. hello Mr. Tuason, welcome po, salamat. Ilan po yung ninyo, may security po ba na pinoprovide ang MMDA? Meron pong security doon, 6 po ang security. So, Sa tatlo-tatlo sa Bali, shift? 12 po yun. 12. 6 sa umaga, at saka 6 sa 12-hour shifts po. 12 hours po yun. Ilan po Tapos ang janitor personnel po namin doon, 86. 3 shifts po yun. Okay. Ang aming nag-duty po sa maintenance per shift is 6 ho sa umaga, 6 sa second shift, tapos 4 lang ho sa third shift. Okay, para hindi ko napatagalin to, ito po yung mga obserbasyon natin. Nais kong hingan kayo ng kung ano yung taning ninyo para magawa ninyo ng paraan to. Unang-una, yung mga nakatambak na basura sa loob mismo ng terminal, dun sa gilid. Kailan yun matatanggal? Pangalawa, kailan ninyo dadagdagan ng ilaw dahil napakadilim? Pangatlo, kailan nyo aayusin ang sirang banyo, isang stall? Pang-apat, kailan ninyo lalagyan ng aircon yung isang waiting terminal ninyo doon dahil hindi ninyo pinapapasok yung mga tao? Panglima, yung mga ladder na kinakabit doon at yung mga nakabalandra doon sa parang covered walkway. Hindi ko pinapaalis ang mga nagtitinda doon, hindi ha. Ang sinasabi ko lang, yung mga basura doon sa loob, may mga kagamitan na, may naghihilamos doon. Kayo po yung manager doon. Alam ko hindi madaling trabaho, bakit nyo pinayagan na maging ganon? Yung pong sinasabi yung hallway, ang namamahala po doon, yung may-ari po ng mall. Nirerentahan po ninyo Ang yung buong lugar nirerentahan na- po lang namin doon, yung terminal, at saka yung pong aming staging area. Yung namamahala, paglabas po niyo, may hallway po doon, yung nakikitaan niyo po na hagdan, ang namamahala po doon, yung mall. So hindi kasama yun sa renta? Hindi po kasama Ito sa na yung tanong ko. Kung hindi kasama sa renta yon, di ibig sabihin, naglalakad yung mga tao pag umuulan na nababasa. Kasi yun yung nakatakip lang dun sa baba. Tama po ba? Kami lang po nag-provide ng cover shed po doon. Tapos yung pinarentahan po kasi ng mall yung yung area po na Ay, teka muna. Alam mo, pinayagan kayo na maglagay ng takip doon. Yun ang Opo. sinasabi nyo.
dapat payagan rin kayo na pinarentahan nila yung mismong lakaran na yon? Hindi po kasama yon. Bali, parang binigyan lang po namin ng daanan po yung mga pasahero para makatawid po doon sa footbridge. And pinapayagan naman kayo. Pinapayagan po lang Eh ba, padaanin po pwede yun. bang kausapin na tanggalin na yung mga ibang nakaharang doon? Kasi kung pinapayagan kayong gamitin yan, de okay. Dapat naisip na rin ninyo yan, nakasama. Hindi kayo, pero kung sino man ang pumasok sa kasunduan na yan. Pero ngayon na pinapadaan ninyo ang mga pasahero dyan, yung kaligtasan nila ay nakasalalay na sa inyo. May dumi po hindi na po dumi ng aso yun eh. Ano ba naman dignidad ang pinapahalagahan ninyo dyan? Wala. Napakasalaula po talaga. So yun ang hihingin ko, bibigyan ko po kayo ng listahan. Ano po yung, sa ngayon po, kailan nakikita ninyo, kailan matatanggal? May pambayad ba kayo ng nangongolekta ng basura o yun ba yung problema? Madam Chair, if I may, I will personally see to it na yung I will go there. I will go there after Thank you, this. sir. Yes, ma'am. And why? Tanungin ko po kayo ulit, meron bang nangongolekta ng basura? Meron po. Bali, opisina po rin namin ng nangungulekta. Yung aming napag-anuhan rin, nasiraan po sila ng gamit. Kaya na-delay po ng 2 days yung paghakot. So yung 2 araw na yon, ganun na karaming basura. Yes, ma'am. Opo, well, I can understand that. Pero pati doon sa gilid, patanggal na rin ninyo kung sino yung local government doon na doon sa mga sidewalk. Kausapin ninyo. Kasi grabe, papasok ka sa trabaho. Pagpasok mo sa trabaho, pagdating mo sa opisina, ang baho mo na. At ang dumi na ng sapatos mo. Paano naman gaganahan ng ating mga kababayan na magtrabaho niyan? Yung banyo po, malayo pa lang naaamoy na. Pwede po, kung kulang ang tubig, kung yung pressure mahina, humingi po kayo ng budget kay Mr. Orbos. Bago lang siya, sigurado ako, ganado yan magtrabaho, talagang maayos na yan. Or else, gagawin natin, i-require natin lahat ng MMDA executives na gamitin ang banyo doon para malaman nila. Tapos, yung ilaw po, Mr. Orbos, mabubulag po kayo eh. Pumunta po ako doon na may araw pa ng konti, pero madilim na po. So yon. Tapos kailangan po ninyong tignan na yung mga buses, pag napuno na, huwag na silang maghintay na may nakatayo na bago sila umalis, kaya nagtatagal. Yun yung mga ano. So lahat po yon, hihingan po namin ng sagot ang inyong tanggapan. Pero mukhang masaya naman yung mga tao doon. Give credit where credit is due. Kausap ko naman yung mga iba doon. Sabi nila, mabilis naman daw dumadating yung mga bus. Okay naman. Pero marami tayong kailangan gawin. At napaka-depressing naman ang lugar na yan. Abandoned mall. Palitan na natin yan. Madaliin na natin yung isa doon. So, sir, Mr. Yes, Orbos, would you like to add something? I'll get a full background on that particular property. Ma'am, at the same time, I also ask that we include in that particular issue yung the reason why nagkaroon ng bakit bumagsak yung number of buses in going there, and that affected as well the viability of the station. So siguro ang ibibigay namin sa inyo would be, of course, the immediate action that is needed. We will go there as soon as we're done po dito. Pupunta na ho kami doon. Titignan ko personally. But at the same time, i-revisit ho namin yun pong bakit to tinayo yan. Yun nung objective ho ba niyan ngayon, nagagampanan pa rin ngayon. At kung hindi ho, bakit? Ipapakita ho namin sa inyo. Yun bang So, pagpunta ninyo doon mamaya, paki-inspection na nga lang din yung mga Yes. nabanggit natin. But Yes, Madam Chair. in the meantime, sino ba kayo po ang namamahala noon pa? Ilang taon na po kayo doon? Pinabalik po ako nung August last year. Okay. Bago no, nasaan kayo? Nasa Baclas Billboard po ako nung mga panahon na yun, mga 2014. Nagbabaklas kayo ng billboard? Yes, sir. Yeah. Yes, ma'am.
So, yung qualification ng ilalagay doon, dapat naiintindihan din siguro yung ano. Anyway, Miss LV, you have 1 minute to react. Question lang po, Madam Chair. Aware po ba ang bagong MMDA chairman na dati-dati po hindi ko alam kung tinutuloy pa nila ito na mayroon pong binabayaran na pagpasok at paglabas ang mga buses doon? Yun nga yung magandang tanong eh. Nagbabayad ba sa inyo ang mga gumagamit ng terminal? Madam Chair, what I know there, no, from with the little time that I was told, yung pong nagbabayad, yung pong city buses na wala ho kaming pakialam doon. Yung provincial buses po remain to be free. Tama ba? Yes, sir. Yes, ma'am. Sa mga provincial buses, meron bang nangingikil sa inyo doon? Walang aamin ngayon. Bulong na lang ninyo sa akin mamaya at kung sino para masumbong natin kay Mr. Tuason. Madam Chair, Yes, Miss isa pa Elvie. po sa nakuna namin ng picture, may hinihingi din po silang 30 pesos. Pero yung pong ticket na ibinibigay nila, walang tatak kung kanino napupunta yon. Meron po kaming pictures niyan. May CCTV ba dyan sa terminals? Meron, ma'am. Pero yung sinasabi po nilang naniningil ng 20 pesos, yung 30 or 20, yung may-ari po ng mula naniningil, doon sa city bus po Aba, yun. hindi pwede yon. Di ba kasama ba yun sa... Hindi, sa city bus po yun. Sa city bus. Pero sa provincial buses, wala pong naniningil dyan. Sige. So, sir, puntahan po ninyo yung walkway doon para makita. Tapos, alam mo, nagre-renta kayo ng 1 point something million a month, di ba? Magkano nga yung rental ninyo dyan? 1.2 million, ma'am. 1.2 million. Siguro naman, pwede naman sabihin, uy, ayusin naman ninyo yun. I-bonus naman ninyo yan. Di ba? Yung lugar na yon. Okay. Susunod naman na katanungan ko ay... Ano ba? Yung colorum. Kala niya makakalusot. Sabi ko may importante. Wait, yung colorum. Matagal na yan. Kailan po natin maalis ang colorum? Pag merong nakukuha ng isang bus na colorum, ito nasabi sa akin ito eh. So impound ninyo. Tapos, ano yan, parang yung fishing sport, huhulihin, catch and go na naman, tapos lalabas na naman sila. Ano ba yon? Hindi ba dapat pag nahuli ng isang beses, ewan ko kung anong pwedeng gawin sa mga bus na yun para hindi na sila makaalis. Mr. Yage, ano pong suggestion nyo? Actually, ma'am, nung mga nakaraan po, pag nahuli na kolorum, nagbabayad lang siya ng fine. Tapos? Na 6,000 po ang singil po ng MMDA. Last year po, naglabas po ng ang LTFRB at LTO ng Joint Administrative Order number 1 na ang fine na po ay 1 million pesos. Pero sa record po siguro ng LTFRB, wala pang 10 bus ang na fine ng 1 million. So ibig sabihin ho yan, hindi ho talaga hindi consistent yung implementation ng order na to dahil in 1 year's time wala pang 10 ata yung nahuli nila. Ganon? Ilan Opo. po ba yung colorum na na-estimate na dito sa Metro Manila? Dalawa po kasi ang definition ng colorum. Yung unang, ito yung tunay na colorum, ito yung mga unregistered na mga sasakyan. And kasama na rin po doon yung mga registered as private pero ginagamit na PUB. Ang second na type po ng colorum na ang definition po ng JAW 001 ay ito po yung mga local ang linya po nila, probinsya po within regional route ginagamit po ng papuntang Manila. Ito po yung definition ng JAW ng LTO, LTFRB na colorum din. So, ang karamihan po ng mga nahuli, ito po yung mga unregistered or privately registered plus ito po, yung mga Provincial. local line na provincial na ginagamit papasok po ng O Metro sige, Manila. so ganito na lang po. Kasi matagal na yan na nirereklamo.
humihingi ang DOT ng ating administrasyon ng emergency powers. Pero nasa batas naman na hulihin ng mga kolorum. Hindi kailangan ng emergency powers dyan. Para pagkatiwalaan kayo ng isang na para magkaroon kami ng kumpiyansa na magagawa ninyo yung mga malalaking bagay, yung mga nasa harapan natin ay linisin muna natin. Gagawin natin kondisyon siguro yan na magkaroon ng malaking improvement sa pagbabawas ng kolorum bago natin sabihin na bibigyan natin ng emergency powers dahil, di ba parang emergency powers na, pero yung mga meron na kayong kapangyarihan na gawin, ang mga dapat ninyong gawin ngayon, hindi pa rin ninyo nagagawa, bakit natin dadagdagan pa ang kapangyarihan kaagad-agad? Parang konting konting reward rin galing sa inyo na ito yung aming gagawin, nag-uumpisa na kami ngayon. So, pwede ba magkaroon, ma'am, Ms. Lontok, ng isang task force na kasama itong mga private na to, na kung kailangan tumayo sa mga kanto-kanto, na ituro na yung mga kolorum. Imagine, kasunduan yan, 1 million ang fine. That would really prevent them from going out. It wouldn't be cost-effective only if it's implemented, but 6 in 1 year? Yun ba yung sinasabi nyo? Or in how many months? Siguro ang actual po na nahuli na impound po siguro mga about 10 units po siguro. In 1 year? Since June 2014. Ito po yung lumabas yung order po. Kaya nga so meron talagang kumikita dito. Sino? Kasi kung talagang gusto nilang matanggal ang kolorum, hindi ko biniblame ang DOTC kasi nasa LTO, nasa MMDA yan, at nasa local government yan. Kung talagang gusto nilang matanggal ang kolorum, pumunta kayo sa LRT natin sa Santulan, sa Marcos Highway. Ang lahat po na nakaparada dyan, pinasita na po namin yan sa MMDA at saka sa LTO. Pero nung bumalik ko sa amin, dahil yun ang tinutumbok na namin, diretsahan na nga ho Ang katwiran po namin, Ma'am Chair, bahala na kung ano mangyari po. Pero gusto namin kasing malinis, gusto ko namin kumita ang mga tsuper. Nung pinuntahan ho yan, ang sagot ho sa amin, hindi lang ho masabi, isa raw ho taga DOTC, ang may-ari niya na hindi dapat tanggalin dyan. At nito lang 1 week ago, nabalitaan ko po, na may isa rin po palang taga-Antipolo na naging ex-mayor ng Antipolo na siyang may-ari ng mga AUB doon, kaya hindi nila mahuli. Ngayon, sa mga mall po, makikita nyo nakaparada mga AUB, tignan nyo ninyo, karamihan po dyan walang prangkisa. Pero bakit hindi mahuli? Ang sinasagot sa amin ay nasa loob ng mall hindi pwedeng galawin. My God naman, ano pakialam ng mall doon sa gagawin mo para sa linisin mo yung kolorum? Yun yung umaano sa isip namin dahil parati na lang po kami ang pinupukpok yung may mga legal na prangkisa, mapa jeep, mapa AUB, mapa bus, mapa taxi, lahat ng klase. Kaming legal ang natutumbok sa mga huli kasi may mga LTO o may mga local government na nanghuli na sila ang may hawak dito. Examplean ko po kayo dito dito po sa may Quezon City, sa may IBP. Dumadaan dyan, nagre-reklamo na po kami na 33 lang ang may prangkisa dyan, pero ang tumatakbo na ngayon 150. Bakit ayaw hulihin? Kasi po hawak nila. Tinanggal pa yung kagawad na may panikit para hindi humahuli yung mga out of line. Salamat, Ms. Zenaida. So yung tao na may-ari sa DOTC nandyan pa rin? In fairness naman po, hindi ho binanggit sa akin, pero naniniwala ako. Bakit hindi mahuli? Hindi, pero... andyan pa rin ho yung mga sasakyan. Mr. Simundak. Madam Chairman, may we reiterate on the part of Soluboa yung kagandahan po at saka yung magandang madudulot kung kami pong mga legitimate associations or legitimate public transport operators be involved ng ating mga different government agencies to form let's say a
working group or a task force. Kasi yung mga ganito pong mga Wala bang task force anti-colorum na kasama kayo? Wala po, ma'am. Okay. Oo. Ma'am. Ma'am, time and again, Madam Chairman, from the previous administration, we've been offering ourselves to help the government. And now, with the current administration na sabi po kailangan ng tulong, again, we are volunteering ourselves to be part of this working group or a task force na syempre po kami hong lehitimong operators na may prangkisa, eh syempre nakakadama rin po ng epekto ng mga kolorum. In fact, Senator, sa isang endorsement letter lang ho ng isang opisyal ng gobyerno, eh nakakapagbiyahe po ang mga kolorum na vehicle na ito at hindi nahuhuli. So, marami pa pong kagandahang may dudulot. Kung sana naman po ma-involve kami ng mga legitimate operators, not only kolorum but also to have a coordinated effort na not only sila lang po ang nagmamando sa amin, but we ourselves, we are volunteering on our part. I understand your point, check sir. yung aming grupo. You were mentioning just a mere letter from a government official. Marami allowed- pong mga report, ma'am, Anong office? Again, sorry to reiterate yung sabi po ni Madam Zenny. Oh. Ito po yung mga report na nakakarating sa amin na kami naman po we would like to validate together with our counterparts sa government agencies. For example, ma'am, sa sitwasyon no ng Southwest Terminal, of which most of the members are, most of the operators are part 1 ng Suluboa, talaga naman pong nag-proliferate ang kolorum operations doon. Dahil nga po yung ating makakulangan doon sa interim transport terminal na yon, nasagot ho ng kolorum, surprisingly. Okay, meron kayong mga abogado, yung mga katulad ng sinabi ni Miss Zenny, na pag nasa private parking lot, hindi na pwedeng apprehend. Ano ba yon? Kung illegal, pwede naman Di ba? Yusek Noel, what do you think? Miss Lantok. Madam Chair, gusto ko lang pong yung kanina pa na pinag-uusapan. Una po, sana kung may alam kayo na nangongotong, na humihingi ng lagay, huwag niyo naman pong sabihin na government official. Or sabihin po natin yung pangalan kasi po kami lahat dito government official. So para pong hindi naman po siguro fair na sabihin lang natin in general. Mag-pinpoint po tayo kung sino at sigurado po ako yan din yung isang bagay na binibigyang pansin ng Secretary Tugade. Yesterday when we had opening of the training program for traffic enforcers, isa po yan sa punto na kanyang binigyan ng diin. Walang kotong, walang lagay sa daan. So sana po, gusto nating alisin sila. Pero kayo naman po sana ay magbigay ng inyong report. Kasi pag ganyan lang po, hindi namin po yan mabibigyan ng solusyon. So sana po, yung sinasabi ninyong yan, panindigan nyo po, bigyan nyo po kami ng kopya. Gusto nyo po, idiretso nyo na po sa secretary namin para mabigyan ng solusyon. Sa pangalawang puntos po, Madam Chair, yung pong tungkol sa anti-colorum, isa po yan doon sa instruction na binigay doon po sa yung binuo po ni Secretary Tugade na traffic enforcement, interagency traffic enforcement team. At meron pong sa performance indicator ay isa po yan na yung mga paghuli sa mga kolorum. At siguro po for details, can I give you, Madam Chair, to General Garjola, Colonel Garjola, para po sa detalye noong anti-colorum campaign. Good afternoon po, Madam Chair. So, ito pong anti-colorum operations, isa po to sa dalawang marching order ng first meeting namin ni Secretary Tugade. Yung isa po ay anti-illegal parking na ongoing po halos everyday po. We are averaging 80 tows ng mga illegally parked. And ito pong sa anti-colorum, hindi naman po siguro, mali siguro po yung
datos na naibigay kanina na for 1 year 10 lang. Kasi nung maibigay po yung marching order ni Sec Tugade, nag-enforce po agad yung LTFRB under Administrator Delgra. Halos araw-araw po may huli doon. Malaki-laki naman po yung mga na-impound. So ilan na po yung nahuli niyo at I 1 do not million nga ba yung penalty? Malaki po ang penalty. It was raised to a higher amount, ma'am, based on the JAO. May joint 200,000 as I was said here, ma'am. With regards to colorum activities, ma'am, there is a joint administrative order defining the penalties to be later in ng LTFRB and the LTO. So, yun po, ma'am, continuous yung ano doon, yung operation. Ang one problem pong na-encounter dito when it comes to enforcement is yung kakulangan ng enforcer ng LTFRB. That's why we were directed, the Highway Patrol Group, to assist in the enforcement, ma'am. But the only problem, ma'am, na which we now can relate when it comes to the granting of emergency power is that kami po Highway Patrol, kami pa po yung police, we don't have the enforcement authority. Pagka mag-i-enforce po kami ng anti-colorum law, we need to be deputized by LTFRB. When we enforce the traffic law for 136, we need to be deputized by the LTO. That's why, para sa amin, ma'am, kami tuloy na PNP, we do not have that enforcement power. That's why, ma'am, we are seeking your assistance in this forum kung if ever mag-grant itong emergency power, that we be given that power in enforcement. Ay yaman na ako pa naman po nilagay na chief traffic enforcer, wala naman kaming enforcement authority. So, yan po ang isa sa mga kadahilanan na bakit masasabi namin on the enforcement aspect of traffic problem, kasi we know the traffic problem many aspect, economics, engineering, ang kaya lang po ng powers namin itong enforcement and education. Ngayon po, ito pong pag-integrate na discuss ko kanina po, ma'am, ako po mamumuno nito, but kami pong mga pulis, yung kasama mga enforcer ko po, wala kaming enforcement powers. Alam po yan ng mga operators. So let me ask the DOT, are you planning to put that as part of it, that the HPG be given enforcement also? Yes, Madam Chair. In fact, the Secretary has already talked to General Gardiola na siya po yung magiging Chief Traffic Officer para dun sa napipintong emergency power, para dun sa napipintong Isama single ninyo yan doon traffic sa authority. ipapadala ninyo in 2 weeks. 2 to 3 weeks, I mean. Yes, Madam Chair. Isama ninyo yung request ni Colonel or General? Colonel po, ma'am. Colonel. Magiging lagpas ka pa sa General pag naayos mo yung traffic na yan. Sige. Teka muna, kasi marami na ako nabigay na time. I think pare sa inyong dalawa, no? Kung meron kayong idadagdag, paki-submit na lang. O sige, 1 minute. Ma'am Chair, sa akin po ay paano magkakaroon ng panghuhuli sa kolorum. Ay pag nagkaroon sila ng operation, tinatawagan na nila yung monthly nila. Yung mga kausap nilang mga kolorum, ang lumalabas doon ay hindi nalalabas nung araw ng operation. Kaya ang kadalasan, ang nahuhuli nila, yung hindi kolorum. Bibigyan na lang nila ng violation out of line, yung mga may prangkisa. Kasi ang masakit po rito, ay dapat ay pag-aralan yung batas. Kasi iba naman yung classification ng kolorum at saka yung out of line. Kasi yung out of line, lumagpas ka lang ng isang kalsada. Kaya lumalabas, pareho rin yung tingin nila doon sa kolorum at saka yung out of line, samantalang may authority yun. Yun po yung nagiging problema. Ang nabanggit po kanina ni Colonel, ay General, ay ang point po dito, dapat magkaintindihan muna yung LTFRB, LTO, MMDA, etc. Kasi sila mismo nagsasabi na pag binigay mo ang kapangyarihan doon sa polis, magtatampo yung MMDA. Sabihin, hindi na kanila. Sa aking observation, dahil sinasabi lang, para sa emergency power, yung pinaplano. Ay kung ibinigay na ang kapangyarihan at sinabi na sa media na ibinigay na doon sa tinatawag nating highway patrol, ay medyo hindi na masyadong kikilos ang LTO at saka MMDA.
Dahil under naman ng Office of the President, bakit hindi mo na ibigay sa kanila kapangyarihan? Dahil sinasabi mismo ni Colonel, ay malambot pa yung kapangyarihan niya sa pamamagitan ng panghuli dahil medyo magkakaroon ng problema yung LTFRB doon sa batas na sinasabi ni Colonel, doon sa LTO, at saka sa MMDA. Magkaintindihan muna po sana sila para maging maayos. Teka muna, so sinasabi mo sino dapat ang manghuli? Hindi, sa akin po observation, may kapangyarihan po sa local government, sa parte po ng Metro Manila, ang nakalagay sa special law, ay ang may kapangyarihan, yung MMDA. Pero nangyayari naman, naawayan naman sila ng local government, dahil may kapangyarihan din sila ng batas. At ang LTO naman po, magkakaroon ng ano. Kaya nga po natin pinag-uusapan dito ang emergency powers na kontra kayo. Kasi nga, dahil nga sa mga balakid sa batas, na nagkakaroon tuloy ng hindi pagkakaunawaan ng local government at national government. Pero tama kayo, hindi naman pwedeng forever emergency powers. Kailangan ayusin ang batas na kumaayos din natin. Okay, next. Kayo na lang po. Tapos Yusek Quintanar and then we'll wrap up. Madam Chair, ang hihilingin ko sana, mahiling natin sa LTO at sa LTFRB, maglabas po ng data. Ilan po ang franchise holder na legal na nakarehistro sa LTO at yung ilan naman po yung nakarehistro sa LTFRB. Kasi po may mga experience kami yan noong pong 2012. Nakita po namin yung diferensya niyan. Dito po sa LTFRB, ang franchise at that time is 409,000 nationwide. Pero na nakarehistro sa LTO is 900. So nagdoble siya. Ang hinihiling ko lang po sana rito para maklaro, ba't hindi po natin hingin yung pareho nilang data? Ilan po ba nakarehistro talaga as a may franchise? At ilan dito naman sa LTO na nakaregistered na may franchise? Para makita po natin yung problema doon. Bakit pareho bang LTO at LTFRB pwede magbigay? Ma'am, ganito po kasi yan eh. Ang LTFRB po ang dumadaan ng franchise. Sa kanila po nagdadaan lahat. Ang LTO po registration lang. Ang naging problema po nung nakakaraang panahon, nare-registered yung mga sasakyan na wala namang prangkisa. Pero illegal naman yung kanya registration. Yun po isa naging problema noon. Hindi ko lang po yung po naayos na. Pero siguro po the best is humingi tayo sa kanila ng data. Ilan yung nakarehistro sa inyo pareho. At isa pa po sana, Madam Chair, LTFRB po lahat ang nag-aasikaso ng franchise. LTO, ang trabaho lang po irehistro. Bakit hindi po natin hilingin sa DOTC, sa DOTR, na ang public utility vehicles, LTFRB na rin ang mag-registered as franchise. Ang LTO, sa private na lang, para hindi po magulo yung kanilang sistema. Minsan po, verified ka ng LTFRB, binigyan ka ng confirmation, pwede kang magrehistro. Pagdating mo sa LTO, hindi ka marehistro, balik ka na naman sa LTFRB. So yung queuing, yung red tape, doon po between. Ba't hindi po natin ibigay na lang dito sa LTFRB? Para po maging maayos na po yung kalakaran ng franchising at ng private. Iwalay na po natin yan. Ilan po siguro ang masasabi ko. At saka ito po sa JAW, ito lang po yung katibayan na sinabi po ni Mr. Yagi rito. Nakikita po natin hindi po sagot yung mataas na multa para ma-eradicate ang kolorum. Lalo lumalaki ang multa natin, lumalaki yung areglo. Lumayo yung impounding sa Tarlac, napakahaba ng areglo lalo ngayon. Kasi ma'am, kung ako'y mahuhuli, sasabihin sa akin ng enforcer, o paano yan, sa Tarlac kayo impound, dati sa Taytay lang. Dito pa lang mama, ayusin ko na uli yan. Hindi po sagot Ang sagot po dito sa aking pananaw, kung ano po yung problema mismo. Kung kailangan may kolorum, adjust po natin yan. May demand ilan yung demand natin. I'm sorry to sa ating po DOTC. I think your time is up, sir. Okay. So I will tell you now, kung hindi fine ang sagot, anong sagot? Hulihin at ikulong? I-address po yung problema. Ano nga? Bakit po may demand? Kung kailangan po sasakay sa gantong area. Ang sinasabi mo, kaya may kolorum dahil may kakulangan. Yes, ma'am. So, ang sinasabi mo, bigyan ng prangkisa lahat ng kolorum na yan. Yes, ma'am. May planning naman division po Alam ang mo, DOTC. Hindi.
Hindi yan. Labag yan sa batas, ha? Kunin muna, alisin lahat ng kolorum, tignan natin anong effect. 'Di ba? Kasi, pag inalis mo yung mga kolorum na yan, makikita mo ang mas tamang flow ng traffic. At mas magkakaroon ng insentibo yung mga legal na ayusin ang kanilang serbisyo dahil hindi sila nakikipagpaliksahan sa kolorum. Ano pa mga solusyon na yan? Bigyan ng prangkisa, pinapabawasan na nga natin yung ano. Alam ko, mas konti ang public utility vehicles, pero hindi yan yung solusyon. Anyway, sorry. You're all free to voice out your opinions here. This is also just my opinion. I'm not an expert, so kailangan ng technical working group. So now, I will give the floor to you, Sec. Quintanar, before I wrap up. Maraming salamat, Madam Chairman. I guess on behalf of the Department of Transportation, siyempre nakikinig po kami sa mga mungkahi at ang mas konkretong mungkahi, mas maaksyonan. But tulad din po ng sabi ni Secretary Tugade nung last hearing, meron po tayong mga short-term, medium-term, tsaka long-term plans. Narinig po namin na hinihingi po nga ng committee yung mga mas medium and long-term plans at kung paano maiibsan ng emergency powers ang yung mga problema sa pamamagitan na mas mabilis na implementasyon. So we'll get back to the committee po as soon as possible, but within 2 weeks on these issues, especially on the strategic plan ng departamento. Ngayon po, we acknowledge also the suggestions of the senators, in particular yung kay Senator Cayetano, about being able to communicate to the committee better and in sharper terms why we really need the emergency powers. And we'll endeavor to do that po in the next hearing. At the same time po, we'll note to the Secretary that in the next hearing where I think you plan to invite local governments that his presence may be needed. Of course, he's needed everywhere, but I think since they will be your partners in solving traffic, his presence will mean a lot to them. So, bibigyan ko lang kayo ng checklist, no, bago tayo tapos ng ating hearing. Number 1, yung list of specific projects, timeline, estimated cost in the short, medium, and long term from the DOT. And you know, we were asking for next week, but we understand with the scope of what you have to do. But as I said, we don't want it too rigid. Whatever you already have planned now, you can submit that and you can always add it on until we finish all of our technical working group meetings and hearings. Number 2, please talk among yourselves after this as to when you're going to be meeting to have their inputs. Maybe not with you, but have like one of your undersecretaries or one of your ASECs to attend so that they can take note also of the inputs. Kasi I'm very surprised that, you know, I'm not saying it's your fault. This is from the past, the OTC, that we granted PPPs for terminals without even consulting them. Then they're the ones who are going to be using this. So please present to them your plans, and I will also ask for a copy of the one that you granted Megawide, and I think Ayala also, which will begin sometime in September, right? So, I mean, we trust these companies. I think they have a good reputation, but we also need inputs because nobody has a monopoly of what's right, as they once mentioned. So we need the inputs also of those stakeholders. So we will follow up. Designate somebody in your group who will represent you. You can observe, but pag masyadong marami nagsasita, magulo. Tapos pag nandyan pa si Miss Zenaida, nako, wala na. Hindi. Kasama kayong dalawa ni Ka Efren. Pero pipili kayo kung sino sa inyo muna yung ano, ha? Dapat kasama kayo. Okay? Tapos si Miss LV, maliit lang. Pero talagang dapat merong ano, at ire-report ninyo sa akin kung ano na pag-usapan ninyo. Isumbong rin ninyo sa akin kung sino man sa inyo ang hindi pinapakinggan. Because, for example, you have a suggestion, Ms. Zenaida, and the group thinks na hindi effective yon. Wag sasama yung loob ninyo. I mean,
syempre kailangan iisipin natin kung ano yung makakabuti sa nakakarami. Lahat kayo may interest, lahat tayo may interest. Kaya kailangan balanse. So ma'am, one of my staff members will coordinate with your office to ask for the actual schedules of when your office met with them. And I will ask a report from each of you kung ano nangyari dun sa mga meeting ninyo. So assign somebody who will deal naman with their office. Next, South Terminal Clearing. Sir, hihingan ko po kayo ng deadline dito ha. Yung mga basura, babalikan po namin yan. At least yung mga magagawa nyo na ng paraan, bigyan nyo kami ng checklist ng mga naayos nyo niya magmula nang pumunta kami doon. Tapos yung draft bill ng emergency powers, hihingin din namin yan sa DOT. Pero syempre, hindi ninyo mabibigay agad yan hanggat hindi ninyo alam lahat ng mga proyekto na kailangan. Okay, meron pa ba ako nakalimutan? Hindi ko nababasahin itong mga summary natin dito. Napakahaba na kasi nito. So, basta yun na lamang po. Itutuloy natin itong hearing, bibigyan namin kayo ng schedule, and hopefully we will coordinate with the local government mayors to be present. And if we can have a good number of them present in the next week, then we will push through with our meeting, with our hearing. So I would like to thank everybody who attended today, Yusek Quintanar, Lontok, and everybody else, General Guardiola, yan positive reinforcement na po yan. Lahat ng ating mga grupo na naririto, Miss LV na walang sawa, na naririto, lahat po kayong mga nag-o-observe, talagang mainit ang diskusyon pagdating sa traffic, pero isipin na lang natin lahat tayo talaga apektado dito, kaya sana matapos na. So this hearing is hereby suspended. Thank you.